Ryan. Tay, anong nangyayari? Huwag kang magtanong. Magtago ka lang. Ryan, ito ang pamana ng pamilya natin. Ang Sky-Devouring Jade Pendant. Alagaan mo ito kahit anong mangyari. Leonard Everett, 18 na ang lumipas na taon. Tumatanda ka na. Philip Ford. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para kunin ang susi sa Falling Star Sanctuary. At isipin mo, ikaw pa rin ang Great Elder ng Azure Peak Order. Nakikipagsabuatan ka sa mga demonyo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako makikiusap ng maayos. Tay, Ibigay mo ang Jade. Kung hindi, ikaw at ang tatay mo magkikita na sa kabilang buhay. sa panaginip mo lang. Elder Fort, Kukunin Koto. Depende kung kaya mo siyang kunin talaga. Binata. Nandito ako ayon sa utos ng tatay mo para protektahan ka. Umalis ka na. Hahanapin ka ni ate mamaya. Yung malanding aso na yon, Ford. Halos maubos ang lakas ko dahil sa kanya. Magandang ate. Salamat sa tulong. Ikaw. Mukha at buhok mo. Binata, hindi ba sinabi ng tatay mo na huwag basta-basta maniwala sa mga babae? So nandito ka rin para mang-agaw ng Jade ng pamilya Everett. Huwag kang matakot. Ipapakita ni ate ang mga sarap na hindi mo pa nararanasan. Ano to? Lakas ko, nilalamon ako. Hindi, palayain mo ako. Ito ang token para sa Azure Peak Order. Gising ka na. Ngayon nagising ka na. Dapat ka nang umalis. Hindi nagpapalipas ng gabi ang Azure Peak Order ng mga bisita. Ito ba ang Azure Peak Order? Salamat sa pagsagip sa buhay ko, kuya. Kakadaan lang ng trahedya ang pamilya ko. Wala na akong mapupuntahan. Pwede ba akong makiusap na tanggapin ninyo ako dito? Ako gagawin ko kahit ano. Kalimutan mo na ang kuya dito. Nagkukulang nga ng tauhan sa Departamento ng Gawaing Bahay. Kung wala kang mapuntahan, mag-sign up ka mamayang hapon. Philip Ford. Dahil napadpada ko dito sa Azure Peak Order, ang buhay mo? Kukuhanin ko gamit ang sarili kong mga kamay. Isang buwan na, 3 beses na niyang sinubukan ang runestone test. Parang wala pa rin nangyayari tuwing sinusubukan niya. Alam mo na, wala man lang siyang basic runestone. Kung ako ang tatanungin mo, dapat matagal na siyang umalis dito. Nasaan ang buwanang allowance? Naibigay mo na ba? 3 coins lang. Ano, tinatrato mo ba akong pulubi? Para yon sa hindi mo naibigay. Para yon sa ugali mo. Bukas ng ganitong oras, 10 coins. Kung wala ka, mas mabuti pang umalis ka na. Kung tama ang nakita ko kaninang umaga, itong Jade Pendant kinain lahat ng formation sa lupa. Kung ganon, subukan natin. Ganito pala iyon.
Hindi pala pang atake ang kapangyarihan ng Jade na ito. Panglamon ng formations ang gamit nito. At ang spiritual energy na naubos. Ibabalik pala sa akin. Sa susunod na assessment ng sekta, dapat makapasok ako sa outer sect. Naglilikha lang ba ako ng guni-guni? Pati ang utility guy ay sumusubok pumasok sa outer sector. Uy, pre. Pinaghalo mo ba ang registration form? Sa listahan mo ng mga kahoy na puputulin? Tumahimik. Ang unang bahagi ng pagsusulit para sa outer sector. Ang spiritual pressure array. Kung sino man ang makakatagal sa loob ng array sa tagal ng isang insenso, pasado. Mga kandidato, pumasok na kayo sa array ngayon. Kakaumpisa lang. Bagsak na agad sila sa buhod? Mga ordinaryong tao lang kasi sila, kaya natural lang yan. Yung handyman nakakatagal pa. Kumpleto na ba ang oras? Hindi pa. Hindi pa, lampas lang ng kalahati. Pero hindi na masama yon. Ang uli sa batch na 2, handyman disciple Ryan Everett, pasado. 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 Para saan ba ang makakatagal ng buong oras? Kung walang runes, nasa ilalim pa rin siya kahit pumasa. Tama yan. Hindi naman pwedeng biglang maging henyo ang isang ordinaryong tao. Ayos ka lang ba, pre? Sino ka? Nagbibilang ako. Ngayon, tumagal ka ng 3 hinga kumpara sa dati? Paano mo natatandaan kung ilang hinga ang inabot ko noong nakaraang buwan? Sup, talaga lang malakas ang memorya ko pagdating sa numbers. Kung hindi, paano kung ako ang mapunta sa pinakailalim? Oh, pre, kain ka. Kinuha ko to sa likod ng kusina. Si Auntie Liu sa kusina, ang bait. Nagkunwari pa siyang hindi ako nakita. Salamat, pre. Yung batang Everett, hayaan mong kumpirmahin ko ulit. Yan nga si Elder James Whitmore. Kanino siya nakikipag-usap? Anong ginagawa mo? Halos hindi na ako makahinga. Gabi na. Bukas na ang assessment ng outer sect. Tara, umuwi na tayo. Tema ka. Kung maganda ang resulta ko bukas sa assessment, baka makapasok pa ako. Bilang special promotion sa Intersect, kailangan kong ibigay ang lahat ng makakaya ko. Alipin ba yan? Senior Brother Lin, siya lang ang natatanging mortal na alipin dito sa outer sect natin. Na walang runestone. Senior Brother Lin, hinay-hinay lang sa kanya. Huwag mo namang bubugin. Sa loob ng 3 galaw, paluluhurin kita sa labas ng plataforma na to. Simulan na ang unang laban. Unang galaw. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na cultivation. Tawag mo bang iwas dyan? Parang aso kang gumugulong dyan. Pangalawang galaw. Saan ka na ngayon magtatago? Duguan na siya. Pangatlong galaw. Bagsak ka na. 9 swords unleashed. Anong nangyari? Hiningi ko lang sa Jade na tulungan akong umiwas sa siyam na sword energies na yon. Panalo ang tagapag-ayos. Nakakatakot to. Isang pa lang, napay pa niya ang estudyante ng outer sect attack. Hindi ba tao lang itong tagapag-ayos? Saan ba siya nanggaling? Ang nanalo ay si Ryan Everett. Inaangat siya bilang disipulo ng Intersect. Natalie, may nakita ka ba? Sa manggas niya, may laman. Elder Kingston, gusto ko siyang italaga sa Tranquil Chamber, sa ilalim ng pangangalaga ko.
Kailangan ko siyang suriin ng mabuti. Hello, Natalie. Ngayon na nasa Intersect ka na, dapat mong sundin ang mga patakaran ng Intersect. Igalang ang mga nakakataas sa iyo. Ang gawain mo ngayon ay linisin ang buong abandoned na aking lab na ito. Bago mag alas 8 ng umaga, gusto kong malinis ang lab na ito. Silent? Ginagamit ang mga tao bilang sakripisyo. Ang nakita ko lang ay si Natalie Kingston. Tapos na ang lahat? Natalie, sa pamilya mo, may naging kagaya mo na ba isang elder na ipinanganak na may 5 marka ng espiritu? Anong kinalaman mo dito? Sobrang mahalaga ito para sa akin. Natalia, sana. Masabi mo sa akin ang totoo. Mukhang importante talaga ito sa kanya. Dapat samantalahin ko ang pagkakataon sa attorney bukas para malaman kung ano talaga ang tinatago niya sa wakas. Hintayin mo munang talunin mo ako sa attorney ng sekta bukas. Tago tayo mag-usap. Disipulong panloob na si Natalie Kingston hinahamon. Ang bagong alagad, si Ryan Everett. Natalie, kailangan mo ba talagang gawin to? Tigilan mo ang satsad. Ngayon, aalamin ko ang sikreto mo sa manggas. Sa wakas, tingnan natin kung gaano mo kakayang magtago. 11 long estilo ng Azure Frost. Ito ay Ito ba ang huling lahi ng Everett? Patuloy ang swerte ko. Ito ba talaga ang itsura mo? Ang gawaing ginagawa niya, hindi tama ang sining. Ang teknik na ginagamit niya, kayang lamunin ang espiritual na enerhiya ng iba. Madilim na sining ito. Ayon sa batas ng sekta, ang mga gumagamit ng madilim na sining, aalisin ang kanilang kultibasyon at itatapon sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Bubuhayin ka ng tito mo. Natalie, pasensya na. Ryan Everett, bago namatay ang tatay mo, may iniwan ba siya sa iyo? Lumabas ka. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Sana napag-isipan mo na itong mabuti. Dati nang nakakulong dito si Demon Lord. May 9 na patong ng ceiling array sa paligid nito. Iminumungkahi kong huwag kang gumawa ng kalokohan. Lamunin mo ang kulungang ito. Lamunin mo ang mga array na ito. 9 na patong ng ceiling array. Dating itong kinulong si Demon Lord. Natatakot ka? Wasakin. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ko pa naipaghihiganti ang tatay ko. Uncle, ngayon, ako naman ang magtatanong. Mga figura, ikaw pala. Totoo ngang may nakaligtas sa mga Everett. Noong gabing iyon, bakit ka pumunta sa bahay ng pamilya ko?
At ano ang susi sa Falling Star Sanctuary? Ang pamilya nyo minsan ay may teknik na kayang lamunin ang espiritual na lakas ng iba at gawing sarili mo. Hindi ito pagpapalago ng lakas. Ito ay paglalaman. Mga formation, enerhiya ng espada, lakas ng iba, kahit ano, kaya nitong lamunin. Pag nalaman mo, iyon na. May mas hihigit pa ba dyan sa buong mundo? Natikman mo na ito, yung ceiling array sa labas ng kulungan? Nilamon mo lahat yon. Talaga ba? Paano mo pa kaya nakalabas? Kilala mo ang teknik ng pamilya ko ng husto. Ano ba ang habol mo? Ano ang hinahanap ko? Lahat gusto ito. Gusto ng mga demonyo, gusto rin ng mga Kingston, gusto rin ng Azure Peak Order. 18 taon ang nakalipas, may ipinadala ang mga demonyo para makipag-ugnayan sa Kingston. Si Lolo Kingston, na siya ring lolo ng mahal mong Natalie. Siya ang naging tagapamagitan. Pumunta siya sa tatay mo. Kahit hindi ko alam ang buong usapan, siguro naman may ideya na ako. Hinigay mo Everett ang kanilang teknik, tapos poprotektahan ka ng mga demonyo. Pero tanga ang tatay mo. Hindi naman nagkasundo ang dalawang panig. Pagkatapos, nalaman ko na walan na ng pasensya si Lolo Kingston. Sinabi niya sa Grandmaster ng Azure Peak Order na nakikipagsabwatan ng mga Everett sa demonyo at nagpa-practice ng madilim na teknik. Dapat daw silang puksain. Kaya ikaw ang may gawa nito. Ako, sumunod lang ako sa utos. Galing mismo sa sekta ang lihim na utos. Ako ang nanguna sa grupo. Pero natuklasan namin na ang tatay mo tumakas na pala. 18 taon ang lumipas. Saka kita natunto. Kaya, ang totoong gustong puksay ng mga Everett ay ang lolo ng mahal mong Natalie, si Lolo Kingston. Nandito ang batang Kingston. Sakto. Makinig ka sa mga sikreto ng pamilya Kingston. Ituloy mo lang. Sa totoo lang, madali lang ang sikreto ng Kingston. Ito ang bata. Akala mo nagpapalipas ako ng oras lang? Nilamon mo ang lakas ko. Akala mo, ako ang punong utak? Ako lang ang taga-ayos ng kalat. Ang totoong gustong patayin ang mga Everett, nandoon pa rin sa taas. Grandmaster, maayos kang lumabas. Ang batang to ay nagpa-practice ng madilim na karunungan. Kinukuha niya ang kapangyarihan ng mga disipulo. Sinira niya lahat ng mga balwarte sa dungeon. Ayon sa mga batas natin, dapat tanggalin ang kanyang cultivation at paalisin siya mula sa Azure Peak. Nasira na ang 9 na balwarte. Pati na ang selda na pinaglagyan sa Demon Lord. Ganyan na rin ang nangyari. Ano ang pangalan mo? Ryan Everett. Grandmaster. Siya na ang huli sa mga Everett. Ang pamilya na yon ay minsang nagpakasangkot sa mga demonyo. Natuto sila ng soul-devouring arts. Batas natin, karapat-dapat silang mamatay. Ngayon, nakapasok siya sa Azure Peak. Klaro naman. Tumahimik ka. Nagkulong ako nitong mga taon. Mga usaping sekta pinamahalaan ni Philip Ford. Pero tungkol sa tatay mo, may ilang alam ako. Sasabihin ko sa iyo ang alam ko. Mamaya. Tungkol naman sa iyo, Philip Ford, nagpakasangkot ka sa mga demonyo. Nilipol mo ang Everett Village at pinakay mo ang mga lihim na utos ng sekta. Akala mo ba dahil nakakulong itong sidlungan? Wala akong alam. Magmuni-muni ka sa Azure Inferno. Kung magtatangkang tumakas ka, ako mismo ang sisira sa kaluluwa mo. Maawa ka sa akin, Grandmaster. Hindi ko na uulitin. Umalis ka. Ryan Everett, akala mo mabuting tao ang tatay mo? Ang binabantayan ng mga Everett yan ang ikakabagsak ng buong Realm of Ascension. Sumama ka sa akin. Natalie, alam kong marami kang tanong. Pero ngayon, hindi panahon para sumagot. Dapat bumalik ka muna. Tungkol sa massacre ng Everett Village.
Bukod kay Philip Ford. Sino pa ang sagot? Ang Patriarch ng Kingston ang tagapamagitan. Ang talagang nagnais ng Jade ay ang nakaselyo sa Falling Star Sanctuary ang Demon Lord ng kailaliman. Kailangan niya ang kapangyarihan ng Jade para mabasag ang selyo. Ang Falling Star Sanctuary ay nasa Azure Peak Order mismo, 1,000 milya sa likod ng mga bundok. Dito noon pinigilan ang ilang bahagi ng kaluluwa at katawan ng Demon Lord. Kamakailan pabago-bago ang espiritual na enerhiya sa sanctuary at lumuluwag ang selyo. Malamang naramdaman nito ang paggising ng Jade. Grandmaster, gusto kong pumasok. Bata, sigurado ka ba? Grabe ang delikado doon sa lakas mo ngayon. Grandmaster, pakiusap, hayaan mo akong pumasok. Dapat mong pag-isipan ito mabuti. Hindi lang kaluluwa ng Demon Lord ang nasa sanctuary. Napakaraming sinaunang bawal din doon. Isang maling galaw lang at pwede kang mamatay. Lalo na't ordinaryong katawan mo lang. Maski isang celestial. Pag bumagsak, pwede ring maglaho. Grandmaster, gusto ko lang malaman ang katotohanan. Anong ginagawa mo gising sa kalagitnaan ng gabi? Saan ka pupunta? Drew Carter, bumalik ka na. Pumalik ka. Narinig ko, pupunta ka sa Falling Star Sanctuary. Sasama rin ako. Delikado doon. Kaya wag mo akong sundan. Alam ko na, palpak ako. Yung tipong pangalawang huling pwesto. Pero tatanong ko lang sa'yo, ang tingin mo ba sa akin, kapatid? Kung kapatid mo ako, tigilan mo na ang kalokohan. Hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa magulang mo. Tama lang na bantayan kita. At papasanin ang hirap para sa'yo. Bro, sabay tayong pupunta. Tara, simulan na natin. Kung mabilis tayo pumunta at bumalik, baka abutan pa natin yung roasted chicken sa mess hall sa katapusan ng buwan. Sasama ako sa inyo. Hindi pwede. Mas detalyado ang mapa ng Falling Star Sanctuary na hawak ko kaysa sa inyo. Bukod pa rito, kung ang Sioux family ko ay nakipagkutsabahan sa mga demonyo, kailangan ko ring malaman ang totoo. Ryan Everett, huwag mong isipin na ganito kadali na malagay mo ito sa patibong. Ano yan na amoy? Parang nagbukas ka ng garapon ng sauerkraut ni Tia Liu na 3 buwan nang nakatago. Yuck. Delikado ang hangin, Ju. Huwag kang huminga na malalim. Umatras tayo. Ang sama nito, ito ang Golden Runestone Array ni Philip Ford. Siya, hindi ba nakakulong siya sa Azure Inferno? Hindi mo inasahan to, ano? Nakawala ulit ako. Paano ka nakatakas? Salamat sa pamilya Kingston, kaya nangyari yun. Ang lolo mo nagpadala ng tao para pasukin ang Azure Inferno at bigyan ako ng gamot. Ang blood soul pill ng pamilya Kingston. Pinagbigyan akong makarecover ng 30% ng lakas ko pansamantala. Hindi magtatagal, pero para patayin kayong 3 batang to, sapat na. Iabot mo na ang Jade. Iiwan kong buo ang inyong mga katawan. Tingnan natin kung hanggang kailan nyo akong mapipigilan. 13 estilo ng Azure Frost. Natalie, kung alam ng lola mo na tinutulungan mo ang iba na labanan ang sarili mong pamilya, sigurado magkagalit siya. Una na kayo. Drew Carter. Tumakbo na. Ayos lang si Drew Carter. Kaya kong tiisin. Matapat talaga siya. Ang laki pa. Sayang. Ngayon, kayong 3, wala sa inyo ang makakatakas. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Tigil-tigilan mo na ang pagpapanggap. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang itsura ng tunay na killing array. Aalisin ko ang core. Pinaprotektahan ng 2 runestone ang core. Hindi ko mabasag. Natalie, kahit gaano kalakas ang 5-color runestone mo, hindi yan uubra sa gold runestone at sa kombinasyon ng crimson runestone array. Huwag mo nang subukan. Kaya kong tiisin ang init. Ryan Everett, ibigay mo na yun at palalabasin ko kayong 3 ng buhay. Kung hindi, o kung magtutuloy ka pa rin, ngayon, lahat kayo mamamatay dito. Natalie,
Gamitin mo ang 5-color runestones at atakihin mo ang core ng buong lakas mo. Drew Carter nag-activate ng Earth Rune. Maghukay ng lagusan sa ilalim ng array. Saan dapat tumuloy ang lagusan? Madali lang, mas magulo, mas okay. Ano bang ginagawa mo? Tama na. Lahat kayo, umatras. Ano bang gusto mong gawin? Hintayin mo siyang pumasok. Ako na ang tatapos sa inyo lahat. Natalie, gusto mo talagang mamatay? Pari ako. Walang kwentang basura, nangangahas kang sugatan ako? Akala mo kaya mo akong pigilan? Mamamatay ka, bata. Nakailag ka ng isang beses. Magagawa mo ba uli yun? Ang array na 2 ay konektado sa spirit vein sa ilalim, kaya malakas ito. Paano kung maputol ang vein na yon? Anong ginawa mo? Hindi pwede. Ngayon pwede mo nang sabihin sa akin kung paano nagsabwatan ang mga Kingston at ang mga demonyo. Sinira mo ang mga runes ko. Sagutin mo ako. Yung matandang tarantado sa pamilya Kingston, malapit na siyang mawalan ng oras. Hindi na niya kakayanin ang matagal pa. Nagsisinungaling ka? Hindi totoo yan. Ang lolo mo, Mark Kingston, 137 na siya ngayong taon, di ba? Isang Golden Core Cultivator, ilang taon ba ang kayang mabuhay? 150 taon, pinakamatagal. Ang nalalabi niyang araw, pwedeng bilangin sa isang kamay. Ayaw niyang mamatay. Gusto niyang abutin ang nascent soul stage. Gusto pa niya ng dagdag na 500 taon sa buhay. Pero naabot na niya ang limit ng talento niya. Naubos na niya lahat ng pill. Pagkatapos ng 30 taon ang pagka-isolate, hindi nagbago ang level niya. Sa tingin mo, ano dapat niyang gawin? Ikaw. Ipinangako ng Demon Lord sa kanya. Kung tumulong siya sa pagwasak ng seal, bibigyan siya ng isang patak ng Demon Essence Blood para maabot niya ang nascent soul stage. Isang matino, kagalang-galang na pamilya, ang pamilyang Kingston, kalokohan. Matagal na silang naging aso lang ng Demon Lord. Noong nilipol ang Everett Village dati, anong ginawa ng pamilya Kingston? Ang mga Kingston ay gumawa ng peke na ebidensya na ang tatay mo'y nakipagsabuatan sa Demon Clan. At ipinadala nila yon sa Azure Peak Order. Ako ang Grand Elder noon. Nasa tagong pagsasanay ang Grandmaster, kaya natural lang. Ako ang naghawak ng buong kapangyarihan sa bagay na yon. Pinangunahan ko lang ang mga tauhan ko. Para puksain silang lahat. Nasaan ang palatandaan tungkol sa naputol na selyo ng Demon Lord? Paano mo nalaman? Gusto mong pumasok sa isang delikadong misyon? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang natitirang kaluluwa at katawan ng Demon Lord ay pinipiit sa pinakasulok ng Falling Star Sanctuary. Ang pinaka-core ng selyo ay mula pa sa Great War, ang Sanctum of Warding. Pero ang pamilya Kingston matagal nang nagpapadala ng kung ano-ano sa Sanctuary. Ano ang pinapadala nila? Mga batang may spiritual roots. Gusto mo bang malaman kung saan mismo ang selyo? Lumapit ka at sasabihin ko sa'yo. Nalason siya? Sino ang gumawa? May sinabi siyang hindi dapat sabihin. Sino kaya ang gustong maglason sa kanya? Ang Demon Lord ba o ang mga Kingston? Sandali. Itong mga rune, ano ang iginuguhit niya? Mapa ng pinakasulok ng Falling Star Sanctuary. Ginuguhit niya ang daan papunta sa pinaka-core ng selyo. Noong bata pa ako, nakakita ako ng pilas na mapa. Sa sabi ng lolo ko, pareho mga rune sa nakita noon. Nagtanong ako kay lolo dati. Sabi niya, isang treasure map daw yon ng sinaunang guho. Matagal niya nang pinaplano ito. Tara na. Saan? Sa pinakamalalim ng sanctuary. Dahil may isang ayaw pagsalitain si Philip Ford, tayo na lang mismo ang maghahanap. Mag-ingat ka. Saan ka nang galing? Basura ka. Paano mo nagawang i-ambush ang tropa ko? Ako ang Young Lord ng Crimson Mark Order, Trevor Blake. Nandito ako dahil utos ito ng Patriarch ng Sekta. Kukunin ko ang hulo ni Ryan Everett. Aagawin ko ang Sky Devouring Jade Pendant niya.
Iabot mo na lang ang pendant ng maayos at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Duwag ka, mababa ang tingin ko sa iyo. Lumabas ka rito at harapin mo ang katapusan mo. Kayong mga clown mula sa Crimson Mark Order. May lakas kayong loob na magpakitang gilas sa harap ko? Saan galing ang batang to? Paano mo naisip ang makialam sa Crimson Mark Order? Patay ka na. Wala akong pakialam kung sino ka man. Ang pang-aapi sa taong pinili ko, problema ang hinahanap mo. Salamat sa pag-aako ng responsibilidad. Wala yun. Matagal ko nang sinusundan ang Crimson Mark Order. Kasabwat sila ng mga demonyo. Marami na silang pinatay na rogue cultivator at mga mababang rango ng disciple. Ngayon, lahat ng utang lumang at bago, sabay-sabay nating tatapusin. Isa ka lang sa mga naghahanap ng kamatayan. Ngayong araw, kayong apat, wag niyong iisipin na makakalabas pa kayo ng miasma forest na to ng buhay. Blood River Devourer. Natalie, gumawa ka ng light barrier para mapigilan ang Blood River. Drew Carter, palakasin mo ang lupa. Pigilan na maagos ito. Sienna Rivers, gamitin mo ang Fire Spirit Magic mo. Atakihin mo ang Nexus sa harapan niya. Nakadepende ng buo ang mga spell niya sa Nexus na yon. Ryan Everett, maghihiganti ang Crimson Mark Order. Hintayin mo lang. Iba talaga ang aura ng pendant na to. Relic ng Devourer Emperor, di ba? Matindi ang mata mo. Pinigay sa akin ng tatay ko tong Devourer Pendant. Interesado ako. Ano kaya ang dahilan ng pagpunta mo sa Falling Star Sanctuary? Sinundan ko si Trevor Blake hanggang sa Miasma Forest na to. Plano ko sanang resolbahin ang lahat, pero hindi ko inakalang makakasalubong kita. Marami akong alam na sekreto sa Falling Star Sanctuary. May mga pahiwatig din ako. Tungkol sa Sanctum of Warding, bakit hindi ako sumama sa iyo? Pwede tayong pumunta sabay-sabay sa gitna ng sanctuary. Wala na akong ibang mahihiling pa. Ang aura ng runestone na ito ay kapareho ng jade na pendant. Ayon sa sinaunang tala ng pamilya namin, ang Emperador, upang balansehin ang kapangyarihan ng Realm of Ascension, ay lumikha ng runestone na ito. Kalaunan ay nilason ito ng mga demonyo at ginawang mapanganib na Crimson Marks. Ang upuang ito'y titignan. Kung hanggang saan mo kayang magtago, isuko mo na lang ang Sky-Devouring Jade kung matalino ka. Iiwan ng upuang ito ang inyong mga katawan ng buo. Kung hindi, ang kuweba na ito ang magiging libingan nyo. Talagang napakalakas ng masamang enerhiya na ito. Kapag nanatili pa tayo dito, mamamatay tayong lahat. Ito ang trapping array ng Crimson Mark Order. Dinisenyo ito para sumisip ng spiritual na lakas. Hindi natin pwedeng pilitin lumabas. Sienna, ang iyong fire runestone ay yan line. Maaari nitong i-trigger ang enerhiya ng array. Pakiakit mo ang mga disipulo sa gitna. Tama. Drew, gamitin mo ang earth runestone mo. Sunod ka na Natalie at sa akin. Babatayin namin ang array mula sa ilalim ng lupa. Trevor Blake, kung matapang ka, halika at kunin mo ako. Itinatago ang mga sinaunang kristal sa ilalim ng lupa. Kayang pagganahin ng jade ang enerhiya ng mga kristal. Sundan natin ang berdeng liwanag. Dadalhin tayo nito palayo sa pinagmumulan ng lason. Grave. Ang tigas talaga ng batong to. Hindi talaga matagos ang mga kaliskis nito. Pwede lang nating tamaan yung mahihinang parte lang. Kaya nitong gamitin ang lakas ng ley lines. Hindi man lang makalapit ang mga ordinaryong atake. Ryan, ito na ang pagkakataon natin. Foundation establishment na sa kalagitnaan. Hindi na ako yung nasa pinakailalim ngayon. Mga gagaw ang Crimson Mark Order. Matagal na kitang hinihintay.
Sobrang kasaway mong bata ka. Paano mo nagawang sirain ang mga plano ko? Maghanda ka ng mamatay. Ryan Everett, pumasok ka mismo sa impyerno. Simula ngayon, sa akin na ang sky-devouring jade pendant na ito. Kayong mga walang kwentang basura, lakas loob niyong kalabanin ako. Wasakin. Anong lakas ng loob mo si Ryan ang formation ko? Ryan Everett, malapit nang dumating si Bruce Blake, ang patriarch ng Crimson Mark Order. Mamamatay rin kayong lahat, hindi magtatagal. Ang medalya na ito ay tumuturo sa Sealing Terrace ng Azure Peak Order. Mukhang nagsanib puwersa ang Crimson Mark Order at ang mga demonyo para sirain ang selyo. Wala nang oras. Kailangan natin muli agad sa Azure Peak Order. Dapat nating ipagtanggol ang Sealing Terrace. Grandmaster, ang mga Kingston ay nakikipagsabwatan sa mga demonyo ng Crimson Mark Order. Gusto nilang sirain ang selyo sa Falling Star Sanctuary. Delikado na ang Sealing Terrace. Grandmaster, si Taoist Vern, mula sa Sanctuary of Serenity, nandito kasama ang mga disipulo niya. Hinihiling niyang makita si Ryan Everett. Sinabi niyang nagpa-practice daw siya ng dark arts at hinihiling na isuko siya ng sekta. Grandmaster, malamang nalinlang lang si Taoist Vern ng Kingston. Ako na ang bahala. Kayong iba, agad ninyong tingnan ang Sealing Terrace. Dalhin ninyo itong medalyon. Pwede ninyo itong gamitin para utusan ng mga gwardiya. Tandaan ninyo, kailangan protektahan ang Sealing Terrace, anuman ang mangyari. Si Ryan Everett ay nagpa-practice ng masamang dark art. Pumapatay siya ng sarili niyang kamag-anak. Ganyan kasamang landas magdadala ng kapahamakan sa Realm of Ascension kung hindi siya mapapatay. Ibigay ninyo siya ngayon. Taoist Vern, paulit-ulit mong sinasabi na si Ryan ay nagpa-practice ng dark arts. Ngunit nasaan ang ebidensya mo? Kung walang ebidensya, puro paninira lang yan. Natalie, magpakabait ka. Kung hindi ibibigay ng Azure Peak Order si Ryan Everett niyon, hindi lang kayo matatapos, mapapahiya din ang buong pamilya Kingston dahil sa inyo. Elder Kingston, may tanong din ako sa iyo. Sa mga nakaraang taon, saan napunta ang mga lalaking at babaeng may spiritual roots na ipinadala sa Falling Star Sanctuary? Si Lolo ay nakikipagsabwatan sa mga demonyo para sirain ang selyo ng Demon Lord. Alam mo ba ito? Tumigil ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Ang mga Kingston ay marangal na pamilya. Hindi kami makikipagsabwatan sa mga demonyo. Nalasan ng demonyo ang isip mo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Tingnan ninyo, lahat. Ito ang patunay na nakikipagsabwatan ang mga Kingston sa Crimson Mark Order. Nandito ang ebidensya. Guni-guni lang ito. Huwag kayong magpaloko. Nakikipagsabwatan ng Kingston sa mga demonyo at pinapalakas ng Sanctuary of Serenity ang kanilang paninirang puri. Akala ba ninyo ay madaling apihin ang Azure Peak Order? Hindi naman sa pinapaboran ko ang Ang totoo, masyadong kakaiba ang devouring technique ni Ryan Everett. Baka ito'y isang sumpa para sa Realm of Ascension. Pinag-iisipan ko lang ang mas malaking kapakanan ng tamang landas. Ang technique ni Ryan Everett ay lehitimong pamana ng Devourer Emperor. Hindi ito isang madilim na sining. Malinaw ang ebidensya ng Kingston family sa pakikipagsabwatan nila sa mga demonyo. Ibig sabihin kaaway sila ng buong Realm of Ascension. Kung manghihimasok ang Sanctuary of Serenity sa Sealing Terrace, huwag ninyo akong sisihin kung magiging matigas ako. Humph. Natalie, magaling ang ginawa mo. May nararamdaman akong kaguluhan sa Sealing Terrace. Nag-aalala ako na peligro sina Ryan at ang iba pa. Mauna ka na roon. Ihahatid ko muna palabas si Taoist Vern. Susunod ako agad. Opo, sir. Naku, delikado ito. Inuagnas ng mga crimson pattern ang mga sealing runes. Kailangan kong ayusin ang formation. Hindi ko inasahan na. Ang Sanctuary of Serenity ay magiging utusan ng mga demonyo. Nag-utos ang master ko, si Taoist Vern. Gumagamit si Ryan Everett ng madilim na sining ng paglamon at nagdudulot ng gulo sa Realm of Ascension. Ngayon, siguradong ikukulong namin siya at aalisan ng kapangyarihan. Kalokohan, lehitimo ang teknik ng tao ko. Sa halip, ang Sanctuary of Serenity ninyo ang bulag na sumusunod at tumutulong sa mga kontrabida. Nilamon niya talaga ang kapangyarihan ko ng yelo at kulog. Tapos sasabihin mong hindi ito madilim na sining? Ryan Everett, hinding-hindi ka patatawarin ng master ko. Hanggang dulo, hahabulin ka ng Sanctuary of Serenity.
Nararamdaman ng Jade Pendant ang presensya ng demonyo sa ilalim. Mag-ingat ka sa demonyong enerhiya. Diretso pababa sa ilalim ng lupa ang daanang ito. Mukhang lihim na lagusan ito papunta sa Falling Star Sanctuary. Sakto para maghukay-hukay tayo. Tara na, silipin natin. Kaya basagin ng Jade Pendant na Toe ang mga demonyong rune. Sundin mo to. Hindi natin matsutrigger ang mga patibong. May mga di nakikitang tagapagmanman ng demonyo sa magkabilang gilid. Mag-ingat ka kung sakaling may biglang matake. Kaya ipadaloy ng mga rune na to ang enerhiya ng demonyo. Sinasagap ng Jade Pendant ang mga yon. Nahuhulaan ko na ngayon ang mga pattern ng spells nila. Ryan, ikaw, doble ka talaga. Pag yumaman ka, huwag mo akong kalimutan. Dapat magbahagi ka sa akin. Sa antas ng lakas mo, kahit ibigay ko, di mo naman kayang hawakan. Baka balik pa sa'yo. Kung ganon, pass muna ako. Aasa na lang ako sa sarili ko. Plano ng mga demonyo yon. Sa loob ng 3 araw sa Righteous Assembly na gaganapin ng Azure Peak Order, makikipagsanib puwersa sila sa mga Kingston at ang Crimson Mark Order ay aatake. Naku, maraming demonyo ang paparating sa labas. Ang bigat ng mayabang nila. Sumugod ka sa aming kuta ng mga demonyo. Tiyak na patay ka na. Ngayong araw, babalatan kita ng buhay at ihahandog ka sa Demon Lord. Mga demonyong walang hiya? Paano mo nakuha ang lakas ng loob magyabang sa harap ni Pipaw? Gusto mo talagang mamatay. Ngayon, gagawin ko kayong mga multo sa ilalim ng palakol ng kagalang-galang na ito. Ang taong ito ay nasa Golden Core na. Napakalakas ng demonyong enerhiya niya. Hindi natin siya kakayanin kung harapang labanan. Kayong lahat, pigilan nyo ang mga sundalo. Ako na ang bahala sa kanya. Hoy, bata. Ang lakas mo maglaro ng demonyong enerhiya, ha? Papaglahuin ka ng kagalang-galang na ito. Anong klaseng kayamanan ito? Kinakain na pala nito ang demonyong essence ng kagalang-galang na ito. Ryan, nasa kalagitnaan ka na ng Golden Core Realm. Pinuntirya nila ang Great Convention. Nang Righteous 3 araw mula ngayon, kailangan nating bumalik sa Azure Peak Order ngayon na ipaalam agad sa Grandmaster ang plano nila at maghanda tayo ng depensa. Grandmaster, nagkaisa ang mga demonyo kasama ang mga Kingston at ang Crimson Mark Order. Plano nilang umatake sa pagpupulong sa loob ng 3 araw. Ang Falling Star Sanctuary ang target nila. Mark Kingston, hindi dapat maliitin ang lakas ni Bruce Blake. At kasama pa niya ang suporta ng hukbo ng demonyo. Baka hindi kayanin ng Azure Peak Order na harapin sila mag-isa. Ang halis mga mensahe. Direktang mapupunta sa kamay ng bawat patriarch ng sekta. Inimbitahan ko sila ng mas maaga ng 1 araw para magtipon sa Azure Peak Order at pag-usapan ang plano natin para durugin ang rebellion. Grandmaster Whitmore, noon, nalito ang posisyon na ito dahil kay Mark Kingston at hindi sinasadyang binintangan si Ryan Everett. Sana mapatawad mo ko. Ngayon, handang tumulong ang Sanctuary of Serenity para labanan ang mga demonyo at ang rebelding Kingston ng magkasama. Ang pag-amin sa pagkakamali ang pinakatamang gawin. Ang pagtitipon ng lahat ngayon sa Azure Peak Order ay para sa kapakanan ng Realm of Ascension. Dapat tayong magkaisa. Nagsabuatan si Mark Kingston kasama ng mga demonyo at Crimson Mark Order. Tinutulungan niya ang masamang layunin nila. At balak niyang sirain ang selyo ng Demon Lord sa Falling Star Sanctuary. Ang pagtitipon ngayon ay para linisin ang mga rebelde at protektahan ang kapayapaan ng Realm of Ascension. Ha ha ha. James Whitmore, tigilan mo na ang pagbabanal-banal. Ngayong araw, mabubuksan ang selyo ng demon. Magkakaroon ng pagbabago ang Realm of Ascension. Kung matalino ka, susuko ka sa akin. Kung hindi, wala kang matitirang bahagin kahit kaunti. Tatay, totoo ba na ang mga Kingston ay nakikipagsabuatan talaga sa Panginoon ng demonyo? Sinaktan mo ba talaga ang mga inosente? Balak mo ba talagang sirain ang selyo ng Panginoon ng demonyo? Natalie, kailan ko ba sinakta ng inosente? Ang mga Kingston ay dating pinakamalaking pamilya sa kaharian ng Ascension. Ginagamit ko lang ang kapangyarihan ng Panginoon ng demonyo para ibalik ang dangal ng ating pamilya.
at ayusin muli ang kaayusan ng kaharian. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng mga taong ito. Bumalik ka sa akin ngayon din. Sa hinaharap, lahat ng pag-aari ng Kingston mapupunta sa iyo. Ang pagbabalik ng pamilya. Hindi kailanman nangangailangan ng pakikipagsabuatan sa Panginoon ng demonyo o pananakit sa mga inosente. Ikaw. Ang landas na tinahak mo, puro kasamaan lang. Hindi ko kikilalanin ang ganitong pamilya. Arang ganitong tatay. Hindi ko tatanggapin. Walang utang na loob na anak. Mark Kingston, bilang isang tatay, gipitin ang sarili mong anak at gagamitin ang dami para apihin ang mahina. Anong uri ng pinuno ng tanyag na pamilya ka ba? Masyado kang mayabang. Anong karapatan mong makialam sa negosyo ng Kingston? Ikaw muna ang kukunin ko ang buhay ngayon. Mark Kingston, kung gusto mong saktan siya, sa akin ka muna dadaan. Mga disipulo ng Crimson Mark Order, makinig. Sumunod kayo sa akin at patayin sila. Mga kasama, ayusin ang array at magdepensa. Ngayon, magiging pagkain sila para sa Blood Mark technique ni Deceit. Tutulong para makalampas si Deceit sa Gold Core stage. Wiset, parang lintang kumapit ang mga blood mark na to. At kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal. Natalie, dalhin mo ang mga disipulo at umatras kayo sa east side. Drew at Sienna, sumama kayo sa akin para harangin si Bruce Blake. Isang mid-level gold core lang. Ang tapang mo para magpakalakas loob sa harap ni Deceit? Ang Jade pendant mo, bagay na bagay, para makatulong sa cultivation ni Deceit. Ryan, kalabitin mo ang gatilyo. Kaya pala nitong lamunin ang blood mark technique ni Deceit? Bata, tingnan natin kung gaano katatagal sa upuang to. Ngayon, papatikimin kita ng tunay na lakas ng bawal na sining ng Crimson Mark Order. Ay, gripe. Mag-ingat ka. Salamat sa sarili mong aksyon para tumulong. Julia Merrill, mula sa Summit Light Monastery. Walang anuman. Bruce Blake, pinatay mo ang mga inosenteng apprentice at nakipagsabuatan ka sa mga demonyo. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Hindi. Ang lakas ng espiritu ko, ang Golden Core Code. Panalo tayo? Sienna, okay lang ba kayo lahat? Napakahusay mo talaga. At nakaka-inspire ang sense of justice, Mo. Impressed si Julia Merrill. Gusto kong makipag-alyansa sa inyo lahat para labanan ang mga demonyo ng magkasama. Salamat sa sariling aksyon mo para tumulong. Makakasama kayo sa biyahe, isang karangalan para sa amin. James Whitmore, ang tigas ng ulo mo, pilit mong hinaharangan ang daan ng pwesto na to. Ngayon, wawasakin kita kasama ng Azure Peak Order.
Siyempre, siguradong aalisin ko ang salot na katulad mo ngayong araw. Mark Kingston ay humiram ng demonic essence. Mas malakas siya kaysa sa mga tipikal na nascent soul. Baka hindi kayanin mag-isa ni Patriarch ng sekta na si James. Sandali lang, lahat. Gagamitin ko ang Jade para kainin muna ang demonic essence niya. Hintayin lang ang pagkakataong maipin siya. Ikaw, loko kang bata ka. Paano mo nagawang guluhin ang mga plano ng pwesto na to? Mark Kingston. Papunta siguro siya sa Falling Star Sanctuary para tulungan ng Demon Lord na si Ryan Excelio. Ang aura ng Demon Lord, unti-unti nang lumuwag ang selyo. Delikado ito. Nawawala na ang mga rune ng Sanctum of Warding. Ha 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 ha. Ngayong araw, tiyak na makakawala ang Demon Lord. Hindi mo na mapipigilan ito. Mga halimaw kayo. Pati mga bata, hindi nyo pa rin pinapalampas. Yulia, pangunahan mo ang mga apprentice at iligtas ang mga bata. Drew, Sienna, kayo na bahala sa mga sundalo ng demonyo. Natalie, sumama ka sa akin para palaksin ang selyo. Grandmaster Whitmore, pagkabantayan po kami. Dahil sa mga Kingston kaya naging ganito ang selyo. Kahit ikamatay ko pa, poprotektahan ko ang selyo na ito. Natalie, mag-ingat ka. Natalie Kingston. Brian, kamusta ka? Lumayo ka. Ako nang bahala sa kanila. Huwag mo akong alalahanin. Hawakan mo ang selyo. Hindi natin pwedeng hayaan makatakas si Demon Lord. Ni huwag mong subukang sirain ang selyo. Tibayan mo, Grandmaster. Andito na kami. Congrats, Ryan. Level up ka na naman. Demon Lord. Ngayon papatikim ko sa iyo kung paano ang kainin ng buo. Naayos na, naayos na. Ayos na ang Sanctum of Warding. Panalo tayo sa ngayon, pero hindi nasaktan ang tunay na anyo ng Demon Lord. Mababasag pa rin niya ang selyo. Kung mahahanap lang natin ang kompletong mga guho ng Devourer Emperor at makuha ang pamana niya, magkakaroon tayo ng pag-asa. Nasaan ang mga guho ng Devourer Emperor? Nasa pinakailalim ng Falling Star Sanctuary. Binabantayan ng sinaunang halimaw. Delikado man, pero iyon lang ang pag-asa natin.
Pareho ng Jade Pendant at ng mga rune na ito ang lakas na taglay nila. Sigurado, malapit na ang guho ng Devourer Emperor. Ang pasukan papunta sa mga guho ay nandoon sa unahan. Iyan ay pag-aari ng Devourer Emperor. Sa ilalim ng utos ng Devourer Emperor, ang tagapagsilbing Sky Devouring Beast ang nagbabantay. Ang halimaw na ito ay taglay ang likas na kapangyarihan ng paglamon. Ang lakas nito ay katumbas ng huling yugto ng Nascent Soul. Kinikilala lang nito ang may hawak ng Devouring Jade Pendant. Tandaan mo, huwag ka lang basta puputok. Wala akong pakialam kung anong klaseng halimaw iyan. Kung haharang siya sa landas ko, babanggain ko ang ulo niya gamit ang mga kamaong bato ko. Huwag kang pabigla-bigla. Ang sinaunang tagapagbantay ay malayo sa ordinaryong halimaw. Mas mabuting mag-ingat kaysa masisi. Grave. Mas malakas pa ang pagsipsip ng kapangyarihan ng bagay na to kaysa sa Jade Pendant ni Ryan. Inaanan ng Sky Devouring Beast ang kanyang master. Ang Sky Devouring Beast ay kumikilala lang sa may-ari ng Sky Devouring Jade Pendant. Ryan, ito na ang iyong contracted beast. Simula ngayon, lagi ka nang nasa tabi ko. At sabay nating poprotektahan ang Realm of Ascension. Nandito ang mga kaalaman sa cultivation ng Devourer Emperor at mga diagram ng technique ng Runestone. Ang kapangyarihan ng pagsipsip ginagamit ang katawan bilang medium. Pagkatapos sipsipin ang hindi balanseng spiritual energy, nagiging mahinahong energy ito para magbigay nutrisyon sa mundo. Ah, ganun pala. Ang art ng pagsipsip dati ay ginawa para balansehin ang spiritual energy. Maganda palang paraan yun. Iniba ng mga demonyo ang technique. Ginawa nila itong masama at nakakapinsalang sining. Ang mga ukit na ito ay nagtatala na noong matagal na panahon upang selyuhan ang Panginoong Demonyo. Ubos ang espiritual na lakas ng Devourer Emperor. Hinati niya ang kanyang kaluluwa at natitirang lakas sa dalawa. Ang isang bahagi naging Sky Devouring Jade, at ang isa pa ay itong Jade Pendant. Kapag dumating lamang ang tunay na tagapagmana, maaaring pag-isahin ang dalawa upang maibalik ang buong kapangyarihan ng Devourer Emperor. Ang tindi ng espiritual na enerhiya nito. Ang buong pamamaraan ng kultibasyon ng Devourer Emperor, ang pinaka-sikreto ng mga rune arts, at pati ang paraan para selyuhan ang Panginoong Demonyo. Nakakamangha talaga ito. Si Ryan talaga, mula Golden Core Stage diretso sa Nascent Soul Stage. Salamat sa pamanang ng Emperor. Ako si Ryan Everett, hindi kita bibiguin. Isaselyo ko ang Panginoong Demonyo magpakailanman. Ang langit lumalamon na hiyas ay isang sinaunang yaman. Ang pag-asa ng kaharian ng pag-akyat ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Ryan Everett, anong karapatan mo para manahin ang pamana ng emperador ng lumalamon? Hayop na lumalamon sa langit, bantayan mo ang pasukan. Ang iba pa, sulit sa akin para harapin ang kalaban. Sa lahat ng tumutulong sa masama, huwag kayong umasa ng awa mula sa akin. Iabot mo ang langit lumalamon na hiyas. Iiwan kong buo ang katawan mo. Mark Kingston, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Hindi. Ang mga kapangyarihan ko. 100 taon ng reputasyon ng pamilya Kingston, sinira mo lang. Ang daming tao ang namatay dahil sa'yo. Ayaw mo pa rin bang magsisi? Kailanman, hindi palalagpasin ng Panginoon ng demonyo ang ginawa mo. Ipinapangako namin ang aming katapatan.
Malapit ng tuluyang mabasag ang selyo ng Demon Lord. Lahat, kumilos na. Palakasin ang selyo. Ryan, nagpadala na ako ng mga mensahe gamit ang talisman sa buong mundo ng pag-akyat. Naniniwala ako na malapit na dumating ang mga karagdagang puwersa. Batang kaibigan Ryan, noon, ako ay naging hangal. Ngayon, handa akong pamunuan ang mga alagad ng Sanctuary of Serenity para lumaban sa Demon Lord kasama mo. Mga kapwa kultibador, ang laban ngayong araw ay tungkol sa kaligtasan ng mundo ng pag-akyat. Ang umatras ay kamatayan, ang sumulong ay buhay. Sino mang handang ipaglaban ang mundong ito kasama ko, lumaban kayo sa aking tabi. Kasama mo ako. Akala niyong mga walang kwentang basura na kaya niyong ikulong ako. Ngayon, gagawin ko kayong lahat na pagkain ng aking lakas. Buoy ng depensa para lumaban. Panginoon ng demonyo, ako ang kalaban mo. Piliin mo, ikaw ang mamamatay, o ako ang mabubuhay. Parlor trick lang yan. Ang kapal mong magyabang. Mga tao, ibigay niyo ang lakas niyo sa akin. Lasapin mo ang aking soul-devouring heart technique. Imposible, nascent soul ka lang. Paano mo nabasag ang Demon Soul Art ko? Ang landas ng kabutihan ay walang hanggan. Ang mga madilim mong sining walang panama sa kapangyarihan ng liwanag. Kung kamatayan ang hinahanap mo, ibig ng upuang ito ibibigay ko. Naglalagablab na apoy ng demonyo. Ihanda ang formation. Depensa. Ako na bahala. Sienna, Julia. Sa gilid tayo umatake para maistorbo ang spell niya. Ryan, bilisan mo, mag-isip ka na. Hindi ko na kaya pang matagalan. Ryan, dali, gamitin mo ang lihim na teknik na itinuro sa iyo ng Devourer Emperor. Bro, ako, hanggang dito lang ang matutulong ko sa'yo. True. Ryan, kailangan mong protektahan ang lahat. Naging masaya ako na naging magkapatid tayo. Naka-breakthrough si Ryan sa nascent soul level. At umabot na siya sa tribulation stage. Ginamit ni Drew ang sariling buhay niya para mangyari ito. Demon Lord, magbabayad ka para sa buhay ni Drew. Isa lang naman siyang walang kwentang basura. Akala mo ba na dahil naka-breakthrough ka sa nascent soul level, kaya mo na akong talunin? Nakakatawa talaga. Tapusin ang Demon Lord. Gantihan si Drew Carter. Mamatay ka! Panginoon ng demonyo? Inilabas mo pa ang iyong demonyo na diwa? Ang diwa mo akin na ngayon. Ryan, nandito kami para tulungan ka. Salamat. Ito paano ito nangyari?
Mga talunan kayong lahat. Ang kaharian ng pag-angat dapat inuukupan ng mga demonyo. Pumatay ng mga inosente. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo. Akala mo tapos na ito. Simula ngayon, hindi na makaliligtas ang luklukang ito. Handa akong ibaon buong daigdig ng Ascension kasama ko. Ryan, Ryan, alagaan mo ang pag-asa ng daigdig ng Ascension. Kahit maubos pa ang buong lakas ko sa buhay, hinding-hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Grandmaster, kayo po. Ayos lang ako. Teka lang. Hindi pwede masira ang daigdig ng Ascension dito. Hindi. Hindi matatalo ang luklukang ito. Ang mundo ng pag-angat, ligtas na ngayon. Hindi na kailangan. Natupad na ang kapalaran ko. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo para sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Pwede mong patayin ang katawan ko, pero ang kaluluwa ko ay walang hanggan. Babalik pa ang mga demonyo. Huwag hayaang makatakas ang kaluluwa niya. Alamat ng batong takda. Ang sama nito, ito ang kidlat ng pagsubok. Pinilit ni Ryan Everett ang breakthrough sa stage ng tribulation. Nag-trigger siya ng pagsalungat mula sa langit. Ryan Everett, pinilit mong mag-breakthrough gamit ang devouring art at gumamit ka pa ng legendary forbidden technique. Grabe ka, hindi mo matatakasan ang consequence nito. Eliminated ni Ryan ang Demon Lord at naibalik ang hustisya sa Realm of Ascension. Ano ang naging kasalanan niya? Ako na mismo ang magbibigay ng pagpipilian sa'yo. Huwag ka nang tumutol. Tiisin mo ang 3 kidlat mula sa langit. Kapag nagtagumpay ka, babalik ang mga namatay mong kaibigan. Kung pumalpak ka, mawawala ang kaluluwa mo. Hindi ka na muling mabubuhay kahit kailan. Ang maging kapatid mo sa buhay na to. Masaya na ako. Pipiliin ko. Kung mabubuhay muli si Grandmaster Drew Carter dahil dito, itataya ko ang buhay ko. 3 kidlat mula sa langit, sapat para wasakin ang mundo. Grabe na ang tama mo. Hindi mo malalampasan to. Ryan, nabigyan na ng hustisya si Drew Carter. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Namatay si Drew Carter para sa akin. Sinakripisyo ni Grandmaster Whitmore ang sarili para protektahan ako. Ang buhay nila, kailangan kong bayaran. Sige, ayos, ganun. Kung gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang hiling mo ngayon. Tapos na ang unang bugso. Grabe ang tama mo. Sumuko ka na ngayon at may pag-asa ka pang mabuhay. Ipagpapatuloy mo pa ba? Ipagpatuloy. Buong buo na ang desisyon niya. Makakasagabal lang sa kanya ang pakikialam. Ryan, sasamahin kita harapin to. Ito ang pagsubok ko. Hindi kita pwedeng idamay dito.
Hinamon mo ang tadhana, pero ginawa mo naman yon para sa mas nakararami. Wala ka na sa peligro. Congrats, sumikat ka na. Ako buhay pa ako. Ryan, nagawa mo nga. Salamat, Ryan. Binigyan mo ako ng panibagong pagkakataon sa buhay. Ryan, congrats. Nakaraos ka. Ryan, bilang isang mortal, ginising mo ang mana ng Sky Devouring. Natalo mo ang Demon Lord at pinrotektahan ang mga tao. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan bilang leader. Ang posisyon bilang Grandmaster ng Azure Peak Order, opisyal na ipinapasa ng seat na ito sa iyo ngayon. Sana panindigan mo ang tamang landas at panatilihin ang kapayapaan. Hindi ko bibiguin ang tiwala mo sa akin, Grandmaster. Inimbitahan ko kayong lahat dito ngayon, hindi para magdiwang, kundi para pag-usapan ang bagong kaayusan sa Realm of Ascension. Iminumungkahi ko na bumuo tayo ng Ascension Alliance. Kailangan nating lampasan ang ating mga paghihiwalay. Bawat order at clan ay pipili ng isang alliance leader para maging tagapag-ugnay ng ating mga hakbang. Si young Ryan Everett ay isang taong may dangal. Buong suporta ang Sanctuary of Serenity dito. Ang Jade na kumakain ng langit ay ang pinakadakilang kayamanan ng pamilya kumakain ng langit. Hindi kayo karapat-dapat para magkaroon nito. Ibigay nyo na agad o gigibain ko ang lugar na to. Saan galing ang mga barumbado na to? Naglalakas loob na manggulo sa teritoryo namin. Ang bato kong kamao ang magtuturo sa inyo ng leksyon. Ibigay nyo na ang Jade kung alam nyo ang ikabubuti nyo o huwag nyo kaming sisihin kung magdadahas kami. Ang kapangyarihan nilang kumain ay parehong pinagmulan ng kay Ryan. Walang epekto ang normal na atake. Sino ka? Bakit mo sinasabi na Jade ay kayamanan nyo? Ako si Tuntu, ang mensahero ng pamilya kumakain ng langit. Ang Jade na ito ay relikya ng Emperador kumakain. Ang pamilya ko ang nagbantay dito sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito pwedeng mapunta sa kamay ng iba. Akin ka na. Hindi kita hahayaang masaktan. Ryan. Handang mamatay para sa isang babae. Ang tanga mo. Masaktan mo ako kung gusto mo. Pero kapag siya ang sinaktan mo, para ka na rin humiling ng kamatayan. Tumigil ka. Hindi kami ng angkan ko nandito para sa kayamanan. Naghahanap kami ng tagapagmana ng pamana. Ang Devourer Emperor ay ninuno namin para maseal ang Demon Lord noon. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan para maging isang Jade Pendant at ang Demon Sealing Array. Palihim naming binantayan ang mga ito sa bawat henerasyon ng angkan. Ngayon na lumitaw na ang Jade Pendant at nagising na ang pamana, nandito kami para makilala ka. Ganun pala. Ako si Ryan Everett. Magandang araw sa iyo, Patriarch. Dahil ikaw ang nakakagising ng kapangyarihan ng Jade Pendant, ikaw ang itinakdang tagapagmana. Handa ang angkan namin na tulungan kang protektahan ang Realm of Ascension at handa rin kaming ibahagi ang mga karunungan ng kultibasyon ng Sky Devouring Clan. Pasensya na sa aming paglabag noon. Sana mapatawad mo na kami. Ito ang lihim na aklat ng kultibasyon ng Sky Devouring Clan. Nandito ang kompletong Art of Devouring na makakatulong sa iyo para mas eksaktong makontrol ang kapangyarihan ng Jade Pendant. Maaaring dagdagan ng mga spirit rune na ito ang mga array ng kultibasyon ng iba't ibang sekta. Kung maisasama sa kurikulum ng Runestone Academy, tiyak na mas bibilis ang pag-unlad ng mga apprentice. Tama ka. Handa ang angkan namin na ituro ang teknik ng Spirit Rune ng Sky Devouring. Paraan na rin namin ito ng pagprotekta sa Realm of Ascension at pagtupad sa bahagi namin. Dahil sa tulong ng Sky Devouring Clan, siguradong lalakas pa ang Realm of Ascension. Sa ngalan ng lahat, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Patriarch.
Naway magkaisa ang angkan ko at ang Realm of Ascension para bumuo ng isang panahon ng walang hanggang kapayapaan.